So Ilono, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa pangyayari dito sa mundong ito, no. Alam niyo naman no na mula noon sa sinasabi dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon Jesucristo no na in the last days, sa huling araw, may mga palatandaan ganito, gutom, lindol, kalamidad, mga oil price, gira, nation against nation, kingdoms against kingdoms. No, so alam niyo naman nangyayari na yan ngayong panahon. At sinabi ng ating Panginoon na pag mangyayari yan, the love of many will grow cold. So paano, bakit na lumalamig ang pag-ibig ng bawat tao doon sa Panginoon pagdating ng araw? Dahil nga ang mga tao ay hindi na nagtsatsaga o hindi na nagsisikap na maglingkod sa Panginoon kasi mas pipilitin nila na paano makasurvive dito sa mundong ito. Kung paano may makain sila, yumaman, lahat ng kayamanan, lalo na ngayon sa panahon ngayon na internet at gadget na ang nangyayari. Lahat ng mga high-tech na mga kagamitan na wala noong unang panahon. Ito yung mga bagay na nagde-desire sa bawat puso ng mga tao at siyang dahilan kung bakit ang bawat tao nasiparate na sila sa Diyos, nalayo sila sa Diyos dahil sa kasalanan na pumagitna. No, so iwasan po natin at lagi nating bantayan ang ganitong klaseng sistema kasi nandito tayo sa huling araw. No, so ang sinabi dito, naalala nyo yung sinabi doon sa kasulatan, no? Ang 1 litrong trigo at 3 litrong sibada ay nagkakahalaga na lamang ng 1 araw na sahuran. Itong litrong sibada at trigo, nangangahulugan ito na isa itong parables, kung hindi ako nagkakamali. Oil and foods. Darating yung araw, darating yung araw na ito, na ang 1 araw na sahuran mo, nagkakahalaga na lamang ng mabibili mo na lang ay 3 kilong bigas or ano pa man, or 1 litrong oil. Hindi pa makasali yung mga bills mo, no? So lagi nating tatandaan, nandito na tayo sa huling araw. At dahil dito, maraming mga tao na magtsatsaga kung paano makasurvive, paano tustusan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. At maraming mga tao na lalayo sa Panginoon, gagawa ng kasamaan upang makasurvive at may makain, may support sa kanilang mga pamilya. Lalayo sila sa Panginoon para mabuhay. No, ganito, dahil nga sa pag-akyat, the oil price, no, sa mga oil prices no, na umakyat, tumaas. Dahil nga sa nangyayaring hidwaan o gira dito sa Middle East. No, so kung mangyayari man yan, magbantay na tayo kasi nandito na tayo sa huling araw. Darating pa ang panahon na yung US na yan, yung the Great Babylon yan modern Great Babylon. Sasakupin niya ang buong mundo niyan. 1/3 sa buong mundo ay kanyang masasakop. May mga presidente dyan at mangyayari doon yung mga marking of the beast, microchips. Ito na yung pinakahuling araw na mangyayari. Sa pilitan ang paglagay ng mga microchips, marking of the beast. At yung sinabi doon sa Biblia no, na ang mga imahe ay binigyan ng buhay at makapagsalita at kayang pumatay ng bawat tao. Ito yung mga humanoid robot. Mga image. Noong unang panahon, mga image or larawan, mga image, ito yung mga rebulto. Ngayon, sinabi pa rin na image. Ito yung mga robot na nagagaroon ng buhay. Kayang pumatay. Tingnan mo yung mga AI ngayon, kaya mo na makausap. Yan, mga AI, humanoid robots. So mag-ingat tayo. Nandito na tayo sa huling araw. Darating yung panahon. Persecution against sa mga totoong Kristiyano. Sa pilitan ng paglagay ng mga microchip. Kailangan magbantay tayo sa ating sarili. Paghandaan natin ang mangyayari bukas. Sa pagtaas ng mga bilihin at tension sa Middle East, gutom ang papasok niyan. Tagutom sa buong mundo. Maraming magugutom.
Kaya pagsikapan natin bumalik sa Panginoon kasi nga ang sinasabi sa kasulatan ngayon unti-unti nang nangyayari. Pagsikapan nating bumalik sa Diyos upang pagdating ng Panginoon tatanggapin niya tayo doon sa kanyang buhay, doon sa kanyang kaharian. At hindi dito sa mundong ito na mala impyerno, pinagharian ng demonyo. Ang mga tao gumagawa ng kasamaan, kaliwat kanan, gawa ng kasamaan dito, ganyan. So pagsikapan natin na magbalik sa Diyos, magsisi tayo. Kasi darating ang araw, huwag natin gawing hadlang na ang mga bagay na ito ay isang hadlang or dahilan upang tayo ay malayo sa Panginoon. Bumalik tayo sa Kanya. Magbalik tayo sa Kanya habang may oras pa. At pagsikapan natin na yung pananampalataya natin ay hahawakan natin hanggang kamatayan. Kasi darating yung araw, maraming mga tao na papasok sa mga bahay. Papatayin ang iilan sa atin. Iilan sa mga Kristiyano. Pipilitin ka sa paggawa nito, ganito, gawan ganito, lagyan ganito, ganyan. No, so kailangan magbalik tayo sa Panginoon at handa nating ialay ang ating buhay doon sa ating Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, ialay ninyo sa akin ang inyong buhay. At gagantimpalaan ito ng Diyos, ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. At huwag tayong masyadong humaling sa mga kayamanan, mga bagay dito sa mundong ito na lumilipas lamang. Nandito na tayo sa huling araw. Pagsikapan natin na magbalik sa Diyos. Magbalik loob. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone. Amen.